Lolo! Tay! Tulong! Tulong ano? Si Lolo po bumagsak! Lolo! Gumising po kayo! Anak, Irma, tuturuan kita kung paano magsumat ng bata na ka. Unahin mo rito, lagyan mo siya rito. Paikot mo rito, papasok mo rito. Mahal, anong nangyari sa'yo? Wala po, pagod na. Tutulungan na kita. Lolo Erning! Tay, good morning po. Good morning po. Magandang umaga rin. Sige po, pumasok ka na. Sobay ka na sa akin. Ako ang mabuti sa PNP mo. Halika na nak, bisa na kita. Nay, gusto ko po na si Lolo ang mag-dis sa akin para pareho po kami mag-upload. Diba, no? Okay man, ingatan mo ang iyong lulong pogi ha. Opo, tay. Ingat po kayo. Salamat. Opo. Napakaswerte ko talaga sa aking asawa. Napakamaalaga sa akin. Ano bang nagustuhan mo sa akin, tay? Yan lagi ang laging tinatanong sa akin. Alam mo kung anong nagustuhan ko sa'yo? Ang napakatamis mong ngiti. Patingin nga muli. Teka nga, gigisingin ko muna si Manuel. Oo anak, gising ka na pala. Halika na, turuan kita kung paano maglinis ng higaan mo. Malaki ka na, dapat alam mo na itong ayusin. Magbibinata ka na. Ganito lang ito, hawakan mo sa magkabilang dulo. Tupiin mo na ganito. Yan. Ganyan lang. Tupiin mo. Maligo ka na, para hindi kayo mahuli ng tatay mo. Sige na. O tara na anak, mahuli na tayo. Opo, tay. Tayong baon niyo. Ay siya nga pala na salamat. Teka, dahan-dahan lang. Sakit kong balakang. Sige na. Ingat kayo tayo sa paglalakad ng anak mo. Siya nga pala Iman, mamaya mauna ka na umuwi. Kasi may meeting pa kami. Ako tayo. Ang ganda naman ng relong ito. Bagay kay tatay. Pag-ipunan ko ito. Nay, nakauwi na po ako. Oh, anak. Bis ka na at kakain na tayo pagdating ng tatay mo. Sige po, Nay. Nak! Halika na, kakain na tayo. Nandito na yung tatay mo. Opo, nay. Papunta na po. Magandang hapon. Tulungan ko na kayo. INC pala kayo? Oo, INC kami. Ikaw din ba? Oo, ako nga pala si Len. Jonah. Magandang umaga po, nay, tay. Magandang umaga anak. Upo ka na, anak. Kain ka na.
Siya nga pala, Iman, hindi ako papasok mamaya at may pupunta kami ng nanay mo. Ihatid ka na lang namin sa school, ha? Ay, okay lang po, Tay. Kasabay ko naman po sila Phil at Len po. Oo, pre. Grabe yung laban nila. Napaka-solid. Kaya ang lakas ng Lakers, no? Oo nga eh. Uy, Eman. Okay ka lang ba? Bakit bigla kang napahinto? Nakita mo ba yung babaeng nasa lubon natin? Napakaganda at napakaama ng mukha niya. Ha? Sino? Ah, si Jonalyn iyon. Bagong lipat lang sa atin. Galing silang Maynila. Kapatid din siya. Sana maging kaibigan natin siya, no? Oh, tara na. Lumakad na tayo. Malilate tayo niyan eh kapag hindi pa tayo aalis. Good morning, Doc. Good morning po. Opo po kayo. Sino po magpapa-check up? Si Nanay Minda po. Ano po ang nararamdaman niyo? Masakit po yung tiyan ko. Abot po hanggang likod. Halos di na po ako makatulog sa sobrang sakit. From 1 to 10, gaano po kasakit? 10 po ang pinakamasakit. 9 po. Baka naman po lamig lang yung nanay. Hindi naman. Baka may ulcer po kayo, nay. Wala po. Sige po, ito po munang ire-reseta ko sa inyo. Inumin niyo po ito kapag ka kumikirot. After meal po ito iinumin, nay, ha? Tapos po, bibigyan ko po kayo ng recommendation para makapagpatingin po kayo sa espesyalista. Malaman po natin kung bakit po sumasakit po ang inyong tiyan. Ito po, nay, oh. Salamat po, Doc. Sige po, salamat din po. Ito pala malers ito sa'yo. Simpleng sakit lang ng tiyan ko, mahal. Mabuti pa. Pagawin mo na lang si Cassion mamaya. Magpapapahid na lang ako ng langis. Mas mabuti pa nga. Tara na. Nakita mo ba yung mga nagkokopyahan kanina? Oo nga eh. Ang gagaling nila mag-side eye. Kahit ako rin ginagawa. Letter A, letter A. Ikaw ba, Eman? Hoy, Eman! Tara na! Kaninang umaga ka pa nakatulala. Nay, Tay, may kaibigan na po ako. Diyan lang po sa kapitbahay. Si Len po. Kapatid din po pala siya. Gusto ko po sanang lumipat po ng school sa school po niya. Na public school lang ang kaya namin. Alam mo naman ang gagalagayan natin. Saan ba nag-aaral ang kaibigan mo? Huwag po kayong mag-alala. Sa public school din po siya nag-aaral. Ganun pala anak eh. Wala pala tayong problema dyan. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo pag nakaluwag-luwag tayo, may awang Diyos. Tay, no problem po. Masaya na po ako sa kung ano pong meron tayo. Kailan ka magtra-transfer? Mamaya na po sana, Nay. Pagkatapos po ng tanghalian. Sasabay na po ako kay Len papasok po ng school. Uy, sila Phil at Eman yan, no? Tara, papakilala kita sa kanila. Halika na, huwag ka nang mahiya. Mabait naman sila eh. Oh, Phil at Eman, si Jonalyn nga pala. Transferi siya, bagong lipat siya sa amin. Ito si Phil at ito si Eman. Phil at Eman, si Jonah. Ay, ang ganda talaga ni Jonalyn. Lalo akong gagana pumasok nito. Sana araw-araw may pasok. Halika na, kakain na. Naku, yari. Nakita ni nanay. O, Iman, kumusta pala pag-aaral mo, anak? Mabuti naman po, Tay. Ayos naman kung ganun. Siya nga pala, Iman.
Sino nga pala yung babae sa picture kanina na hawak mo nung nasa kwarto ka? Sabi ng nanay mo habang tinititigan mo raw kinikilig ka. Oo nga, tay. Nakangiti pa yan kanina. Nay, tay, si Jonalyn po. Bagong lipat lang po sa atin. Ang ganda niya po, di ba po? Pati nga na. Nak, walang masama kung hahanga ka o magkakakrush ka. Natural sa edad mo yan. Pero dapat habang nag-aaral ka pa, pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Kaya nga, wag muna panliligaw o pagkakaroon ng kasintahan ng atupagin mo. Alam ko naman po yun, Nay, tay, na habang binhi pa lamang po ay ang dapat pong pagtuunan ng pansin ay ang pagtupad at pag-aaral. Saka pa lamang kung pwedeng manligaw kapag kadiwan na po at may matatag na pong trabaho. At ang mari lang pong ligawan ay ang kanin po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mabuti naman anak at hindi mo nakakalimutan ang payo namin sa'yo ng nanay mo. Nay, okay na po ba kayo? Wala to, pinupulikat lang ako. Ano mo sa? Ano nangyari? Hawakan mo anak, hawakan mo. Dok, kayo po pala. Kamusta po pala ang aking asawa? Kayo po ba ang asawa ni Ginang Minda? Opo, ako nga po. Maaari ko po ba kayong makausap? Sige po. Nakakalungkot po na balita, malubha na po ang sakit ng inyong asawa. At ayon po sa aming pagsusuri, malignat na po ang bukol sa kanyang tiyan. May pag-asa po ba, Dok? Kailangan po niya sumailalim sa isang operasyon, kaya lang, di ko po masisigurado kung makakaya po ito ng kanyang katawan dahil malubha na po ito at halos kumalat na po ito sa kanyang organs. Dok, maaari po bang gawin niyo lahat ng inyong makakaya? May ligtas niyo lamang po ang aking asawa. Kung gayon po, maghanda po kayo ng 2 hanggang 300,000 piso para po sa operasyon ng inyong asawa. 5 taon pa lang po sa akin itong motor na to, pero maganda pa rin po manakbo ito. Sige po, kunin ko na po. Ito nga po pala ang dokumento po niya. Nandito na rin po yung mga complete papers po niya. Ito na rin po yung susi. Salamat po sa iyo. Mag-ingat po kayo. Thank you. Tay, kulang po ba? Oo, anak. Kulang pa rin itong inipon ko. Ito po, tay, pandagdag po. Nako, ipon mo yan, anak. Hindi po, tay. Para naman po kay nanay po. Kailangan natin talaga mabayaran lahat ng bill natin, anak. Oh, Eman. O, tol, anong problema? Parang malungkot ka. Si nanay kasi tol. Sabi ng doktor, malubha daw yung sakit niya. Huwag kang mag-alala, tol. Isasama ko siya sa panalangin para sa mas mabilis na paggaling ni Aling Minda. Ako rin, Eman. Isama ko siya sa mga panalangin ko. May mga prutas din pala kami sa bahay namin. Dalhan ko kayo para mas mapabilis ang paggaling ng nanay mo. Sige, may ipagdadala din ako para kay Aling Minda. Sige, ayos ako dyan. Maraming salamat sa inyo ah. Sige, mauna na ako. Panginoon, salamat po. Hanggang sa mga oras na ito, buhay pa po ako. Salamat din sa pagbibigay niyo ng mapagmahal na asawa at mabuting anak. Wala pa rin kupas ang iyong ganda. Kamusta pa lang yung pakiramdam? Umuwi na tayo. Pero, Ayoko dito, walang pagsamba dito. Bukas may pagsamba. kaya lang, ang sabi ni Doc, Narinig ko usapan niyo ni Doc kahapon.
Ano sir, buo na po ba ang desisyon ninyo na iuwi na talaga si nanay? Opo, Dok. Yan din kasi ang hiling ng aking asawa. Ang siya'y makasamba at mapahiran din po ng langis. Kung ganun po, kailangan nyo na lang pong pupirmahan ng waiver para mapirmahan ko na rin po ang release form ng pasyente. Salamat, Dok. Nay, tay. Oo na. First honor po ako sa klase namin. Galing-galing naman ang anak ko. Eman, di ba matagal ka nang nanliligaw sa akin? Oo. Kailan mo ba ako sasagutin? Pwede ka nang tumigil. Pinapatigil mo na ako? Oo, pwede ka nang tumigil kasi sinasagot na kita. Talaga ba? Oo nga. Mag-alas 8 na pala, darating na rin sa kasyon. Good morning po. Magandang umaga po. Pasok po kayo. Magandang umaga po. Kapatid na Minda, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, papahid ko sa iyo ang langis na ito. Sana tulungan ka ng Diyos na gumaling sa iyong karamdaman. Maraming salamat po, Kasyon. Salamat Wala po, ka Kasyo. naman. Salamat po. Sige po, tara po. Atid ko na po kayo. Hindi na. Ito, malapit lang naman eh. Ay, sige po. Oh, Wait lang, okay lang ba yung ayos ko? ano ka ba? Ayos lang yan. Kahit nga, magpambahay ka, walang problema eh. Eh, gusto ko rin naman maging maayos pag humarap ako sa kanila. Maayos ka na. Maganda ka naman eh. Halika na. Hi, Tay. May bisita po ako. Si Jonah po. Magandang hapon. Nalaman ko lang na kapatid ang kasintahan ng anak ko, may tungkulin pa, paratag na ko. O, sandali lang. Paghahanda ko muna kayo ng mamemerienda. Kapatid na Minda, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ipapahid ko sa iyo ang langis na ito. Sana matulungan ka ng Diyos na gumaling sa iyong karamdaman.
O, sige, mauna na ako ah. Bakasyon na sa pagpapahid po ng langis kay Kamil na po. Walang anuman po. Atid O, mo na po sige. kayo, Kasyon. Huwag na, malapit lang naman eh. Salamat po, Kasyon. Walang anuman. O, sige, tuloy na ako. Tay, pansin ko po, may na ng katawan ni nanay. Nung pa sinabi sa akin ng doktor yan, anak. Halos wala nang pag-asa, yan ang pagkakasabi na akin ng doktor mo. Pero dahil yan sa pagpapahid ng langis at sa pagpapanata natin, tingnan mo, nariyan pa rin ang nanay mo. Diyos lamang anak ang makapagsasabi kung kailan niya tayo kukunin. At wala rin sinong madunong ang magsasabi kung kailan tayo mamamatay. Man, tara na anak. Mas magandang maaga kaysa mahuli. Opo, tay, ito na po. Tay, ito pong relo po ninyo, nalimutan nyo. Salamat anak, butit na paalala mo. Sige po, Tara tay. na anak. Basta yung target natin by this month, matapos ng project. Sige po, sir. Okay, pwede na kayo umuwi. Sige po, sir. Mang Noel, saan po kayo uwi? Ay, sa kabilang bayan pa po, sir. Mag-aantay na lang po ako ng jeep. Halin na po kayo, sabay na po kayo sa akin. On the way ko naman po yun. Ay, nakakahiwa po, sir. Ang dungis ko po. Mang Noel, di mo ako sinusunod, ako ang boss mo. Kayo pong bala, sir. Tara na po, ayos na po yan. Sige po. Thank you po, sir. Mang Noel, anak niyo po? Opo, si Juna po. Panganay ko po. Halika, Juna. Oh, tay! Sir, tawagin ko lang po asawa ko at ang bunso para makilala nyo. Sige po. Hello. Ako nga pala si Engineer Julius. Taga na lang sa kabilang bayan. Jonah po, kamusta po kayo? Okay lang.
Sige, Jonah, tuloy na ako. Sige, ingat ka. Uy, ate. Cute din siya, ha? Oo, pero alam mo, Annalyn, may boyfriend ako eh. Tsaka, hindi kapatid si Julius. Halika na nga. O anak, total, may matatag ka naman ng trabaho. Nakahanap ka na rin ng kasintahan mo. Siguro naman naalala mo pa mga bilin namin sa'yo ng nanay mo noon. Opo, Tay. Tandang-tanda ko po lahat ng yon. Hindi po ako makikipagtipan o mag-aasawa nang hindi natin kapanampalataya. Dapat mananampalataya at mapagmahal. Gaya ng nanay mo, ika nga nila, maghanap ka ng 4M. Anong 4M po, Tay? Ikaw talaga, anak. Kailangan mananampalataya, mapagmahal, mapagpagsakop sa pamamahala, at higit sa lahat, maganda. Opo, Tay. Ganun po si Jonalyn. Tay, alis na po ako. Punta na po ako sa trabaho. Okay anak, mag-ingat ka, tsaka Siguradong matutuwa si tatay nito. Pamahal, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, kararating ko lang din. Nabili ko na pala yung relo para kay tatay. Paniguradong matutuwa ang tatay mo, mahal. Oo naman, mahal. Lalo na kapag nalaman niyang bunga ito ng pag-iipon ko. At saka ng una kong sahod. May bibilhin ka pa ba? Wala na. Tara na, at may usapan kami ni Fel at Len na lalabas ngayon. Wait nga. Ito nga, bakit parang hindi ka excited sa birthday ng future father mo? Kaya nga, asan ba si Eman? Ano bang oras yung birthday ni Tito? Mamayang hapon daw. Alam nyo, mali ba yun na parang naiingit lang siguro ako sa attention ni Eman sa tatay niya? Siyempre, girl. Tatay naman niya yun. Tsaka priority, di ba? Tapos, tatay na lang niya kasama niya. Kaya siguro gano'n na lang siya sa tatay niya. Sa bagay. Halika kayo, samahan niyo na lang ako bumili ng cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tay, make a wish po muna bago nyo hipan. Salamat, anak. Akala ko kanina nakalimutan mo na birthday ko. Wala naman akong ibang hilingin pa. Ang hiling ko lang, bigyan pa ako ng ating ama ng lakas at buhay upang magamit ko po sa paglilingkod sa kanya. Hipan niyo po muna. tara, kain na tayo! Upo na kayo. Kain lang kayo ha, para sa inyo talaga yan. Tay, ito nga po pala yung regalo ko sa inyo. Salamat, anak, ha. Akala ko tuloy mo na nakalimutan yung birthday ko kanina. Nag-abala ka pa. Maaari ba naman yun, Tay? Gusto ko lang po kayong sorpresahin. Sige po, buksan na po ninyo. Mamahaling relo to, anak. Happy birthday po. Mang Noel, hatid ko na po kayo pauwi. Ha? Order ko yun, Mang Noel. Bawal tumanggi. Nga po pala, ano po bang paboritong pagkain ni Jonah? Sir Julius, kursunado niyo bang anak ko? Tatapatin ko na po kayo, sir. Iglesia ni Cristo po kami. Hindi kami pwedeng tumanggap ng hindi Iglesia ni Cristo. Saka pa, may boyfriend na si Jonah. Di mag-iglesia ni Cristo po ako. Ayaw niyo po ba ako maging manugang? Tay,
Bakit nga po pala hindi niyang pinapalitan niyang kupas ninyong relo? Alam mo, Iman, ito kasi sa ang relo kasi nito, ito ang binigay sa akin ng iyong lolo nung graduate ako ng high school. Ito rin ang isang naging inspirasyon ko kung bakit narating ko ang kinaroroonan natin ngayon. Tandang-tanda ko pa nga dati habang sinusuot sa akin ang lolo mo sa aking kamay. Basta ipangako mo sa amin, anak, na magtatapos ka ng pag-aaral dahil yan lang, bukod sa pananampalataya, ang tangay naming kayang maipamana sa iyo. Tay, mamahalin po ito. Kaya rin ako nagsumikap na makapagtapos ng aking pag-aaral. Kita mo bang relo ng lolo mo ngayon? Ibinigay ko sa kanya yun nung nakapagtrabaho na ako. Opo, Tay. Kamukhang-kamukha nga po ng relo po ninyo yun. Kaso, hindi nga lang po kupas. Tunay nga ginto yun, anak. Pero ang mahalaga ay kung gaano kamahal ang isang regalo na ibinigay sa iyo. Lagi mong tandaan kung gaano mo ito pinapahalagahan at kung kanino nanggaling ang regalong iyon. Tay, yung regalo ko pong relo sa inyo, dalisay po naging to yun. Kasing dalisay po ng pagmamahal na binibigay niyo sa akin ni nanay nung siya pa po ay nabubuhay pa. O, Tay. Maupo kayo. Natutuwa naman ako sa iyo, anak. Naalala ko tuloy na Minda mo. Isa lang may bibilin ko sa iyo, anak, ha? Huwag mong paiiyakin at sasaktan si Jonalyn. Lagi niyong tanda ng mga payo at aral sa inyo kung paano namin kayo ginayak para sa buhay na inaharap, lalong-lalo sa inyo ngayon, sa buhay na inyong haharapin. Siya nga pala, Eman, Jonah. May lakad ba kayo bukas? Papasyalan sana natin ang lolo nyo eh. Sige po, Tay. Wala naman po kaming pupuntahan bukas. Mauna na pala kayo at bibili lang ako makakain natin, ha? Sige po, Tay. Lo, magandang umaga po. Opo, mabuti na padalaw kayo. Mukhang may nahanap ka na. Kailan ang kasal? Lo, si Jonalyn nga po pala. Kasintahan ko po. Marunong ka talagang pumili, apo. Iisa ang itinilan ng iyong ina. O siya, tumuloy kayo at ako yung gagawin sa ating silid upang uminom ng maintenance ko. Sige po, Lo. Susunod po ako doon. At may mahalaga din po akong sasabihin sa inyo. Lo? Mari na po ba akong pumasok? Sige, pasok ka. O apo, ano ba ang ibig nais mong sabihin? Tulong! Tay! Tulong! Eman! Eman! Sino na po bumagsak? Tulong ano? Sino na po bumagsak? Tawagin mo tiyo mo. Sige po. Tay! Eman, bilisan mo! Bilis, ako mama niyo. Halalay mo, Eman. Lolo! Gumising po kayo! No! Huwag kang mag-alala. Kailangan mo magtiwala sa magagawa sa atin ng ating Ama. At kailangan natin sumampalataya na huwag niyang pababayaan ang iyong lolo. At lagi mong tatandaan
ang buhay at lakas natin ay hiram lamang sa ating Panginoong Diyos. Kailanman niya ito kukunin, ay dapat maging masaya tayo sapagkat natapos na natin ang ating mga takbuhin. Opo, Tay. Maraming salamat po sa paggabay sa akin. Na kahit wala na po si nanay, ay nagawa pa rin po niya akong palakihin ng maayos. At higit po sa lahat, palakihin ng may takot sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din po ako kay Lolo na hanggang sa akin ay naisali ng pananampalatayang kanyang natamo. Tay, akin din pong ipinapangako sa inyo na ang pananampalatayang aking natamo ay isasalin ko po sa aking mga magiging anak. Yan din ang sabi ng lolo mo sa amin noon. Ang kahalalan, yan ang natatangin nating yaman sapagkat yan ang regalo sa atin na buhay na walang hanggan. Mahal, parang may iniisip ka. Ay, mahal, to kasing boss ko. Si Sir Julius, parang gustong umakyat ng ligaw kay Jonah. Oh, anong sabi mo? May boyfriend ng anak mo, di mo sinabi. Tsaka, kapatid ba siya? Sinabi ko na yan. May gusto daw niyang mag-iglesia ni Cristo. Sa bagay, pwede no. May bunga na tayo. Baka mapapaganda pa ang posisyon ko sa trabaho. Noel, naririnig mo bang mga sinasabi mo? Anong bunga? Pansariling interes lang yan. Kailanman hindi pwedeng pagsamahin ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Sa bagay, tama ka. Sa nakikita ko sa kanya, parang hindi seryoso ang pag-alib niya sa iglesia ni Cristo. Sariling interes nga lang. Hindi ko na alam. Pero dahil sa natanggal sa trabaho si tatay, ako na ngayon ang inaasahan nila nanay na magpaaral kay Annalyn. Paano kung wag muna natin ituloy yung napag-usapan natin? Balak ko kasi na mga ibang bansa muna para makapag-ipon at mapag-aral sa Annalyn. 2 taon lang naman yun, mahal. Kahit na, mas tumitindi ang nangyayari ngayon. Hindi natin alam kung anong po pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon. At anong malay natin, sa paghihiwalay natin ng landas ay may makilala tayong iba. Wala ka bang tiwala sa akin? Ang hirap kasi sa'yo, sarili mo lang iniisip mo eh. Paano naman ako? Pamilya ko. Hindi naman sa ganun. May tiwala ako sa'yo. Ang iniisip ko ay yung tungkulin mo, ang pagsamba sa Diyos. Gaano ka nakatitiyak na makakalabas ka at makakasamba roon? Ang kahalalan mo ang iniisip ko. Makakasamba naman siguro ako roon. Bakit tila naging padalos-dalos ka? Ipinagpanata mo ba yan sa Ama? Sana bago ka nagdesisyon ay sinanggunin mo muna siya. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Yun na lang ang naisip kong solusyon sa problema. Hindi man lang ako nakapagpanata bago magdesisyon. Hindi naman kailangan mag-abroad para kumita ng pera. Kahit nga dito sa Pilipinas ay kayang-kayang ipagkaloob ng Ama lahat ng ating pangangailangan. Ang dapat nating gawin ay ang sundin ng bilin ng namamahala. Kailangan tayo sumampalataya, magtiwala, at umasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Magpanata tayo, Jonah. Kapag ginawa natin iyon, ipagkakaloob ng Ama lahat ng solusyon sa ating mga problema. Yes! Nakapasa ako! Yahoo! Nay, ate! Nakapasa po ako sa universidad na aking applyan at may kasama na rin po itong scholarship. Patingin niya ako? Oo nga, ang galing mo talaga, Ana. Siguradong matutuwa ang aking mga kaibigan nito kapag pinost ko sa social media. Anak, hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mong i-post sa social media ang kaganapan sa buhay mo. Sa ganyang pagkakataon, ang una mong dapat gawin ay ang manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil siyang nakakaalam ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Napakahalaga ng pag-aaral. Huwag mong sayangin ang ibinibigay sa iyong pagkakataon, anak.
Ayokong maranasan mo ang naranasan naming hirap noon. Bukod sa kahalalan, edukasyon ay isa pang yaman na hindi makukuha sa iyo ng iba, anak. Opo, Nay. Mahal, may magandang balita ako sa'yo. Sinagot na ng ama ang mga pinagpapanata ko. Nakapasa si Ana sa ina-applyan niyang scholarship program. Libre na ang kanyang pag-aaral at may makukuha pa siyang allowance buwan-buwan. Nakatutuwa naman kung ganun, mahal. At hindi lang yun, mahal. Naalala mo pa ba na kumuha ako ng licensure examinations for teachers? Oo naman, mahal ko. Mahal, may resulta na. Kakatanggap ko lang kanina. Nakapasa ako, mahal, at hindi lang yon, kundi nasa top 10 pa ako. Salamat naman sa Diyos at ganap ka ng teacher, mahal. Oo nga, mahal, hindi lang yon. Como nasa top 10 ako, ay maraming mga eskwelahan ang nag-offer sa akin ng trabaho. Hindi na ako mahihirapang maghanap ng trabaho. Tingnan mo, mahal. Malaki ang nagagawa ng pagpapanata. Nasolusyonan ka agad ang ating mga problema. Oo nga, mahal, ang mabuti siguro nating gawin ay magkita tayo ngayon sa kapilya at sabay nating ipagpasalamat sa Ama ang mga biyayang natamo natin mula sa Kanya. No, maraming salamat po at pinagaling po kayo ng ating Panginoong Diyos. Dininig po niya agad ang aming mga panata. Natutuwa ako, Apo, dahil natulungan ka ng mabuti ng iyong mga magulang. Lo, ito nga po pala uli si Jonalyn, yung kasintahan ko po. Nagbabalak na po kaming magpakasal. Nais po sana namin hingin ng basbas at payo sa inyo. Ang aking lang ay huwag ninyong pababayaan ang inyong paglilingkod sa Ama. Ngayon na nakikita ko yung masiglang tumutupad ng iyong mga may tungkulin. Manong masiglang panawan ninyo ang inyong pagtupad ng tungkulin. Mapalaki ninyo nawa, mapalaki ninyo ng maayos ang iyong magiging mga anak na mananampalataya, may takot sa Diyos. Ibinibigay ko sa inyo ang aking basbas sa inyo. Lo, maraming salamat po dahil naitaguyod niyo po ng maayos ang ating sambahayan. Akin naman pong ipinapangako na akin pong aakayin ng aking pamilya sa masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tulad po ng itinuro niyo kay tatay, na siya naman pong itinuro niya sa akin. Nagagalak akong marinig yan sa iyo, Apo. Lo, maraming salamat po sa paghahanda sa akin sa buhay may asawa. Ngayon po ay handa na po kaming lumusong sa buhay may asawa. Kapatid na Jonalyn De Leon, maaari ba kitang pakasalan at aking pangasawa? Opo, Ka Emmanuel, pumapayag akong magpakasal sa iyo at handang maging iyong asawa. Isa lang may bibili ko sa'yo, anak, ha? Huwag mong paiyakin at sasaktan si Jonalyn. Lagi niyong tanda ng mga payo at aral sa inyo kung paano namin kayo ginayak para sa buhay na inaharap, lalong-lalong sa inyo ngayon, sa buhay na inyong haharapin.